Magandang umaga mga kapatid! Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Welcome po sa JFCM Binangonan. Ang JFCM po ay isang non-profit, non-denominational at Bible-centered church na ang tanging layunin nga lang po ay maitaas ang ating Panginoong Jesus. Kaya ngayong araw na ito, let's lift our voices, let's open our hearts and worship Him together. Amen! Sama-sama daw po tayong magpuri at sumamba sa ating Diyos na buhay sa umagang ito. Mga kapatid, handa na po ba tayo magpuri? Amen! Halina po! Let's come into His presence with thanksgiving, with worship and praises to the name above all names, our Lord Jesus. Hallelujah! Come into His presence with thanksgiving in your heart and give Him praise, and give Him praise. Come into His presence with thanksgiving in your heart, your voices raise, your voices raise. Let's give glory, and honor, and power unto Him, Jesus, the name above all names. Pwede po ba tayo magbatian, mga kapatid? Ikutin po natin ang ating iglesia, batiin ang mga kapatiran na magandang umaga. Ipakita ang magagandang ngiti natin at iparamdam ang pag-ibig sa mga kapatid. Give glory and honor and power unto Him, Jesus, the name above all names. Come into His presence. Come into His presence with thanksgiving in your heart and give Him praise, and give Him praise. Come to His presence with thanksgiving in your heart, your voices raise, your voices raise. Let's give glory, glory and honor and power to Him, Jesus, the name above all names. Let's give glory, give glory and honor and power unto Him, Jesus, the name above all names. Jesus, the name above all names. Jesus, the name above all names. Hallelujah, Panginoon. Sige po, samahan po ninyo ako sa panalangin. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Dakilang Diyos, salamat po sa magandang umaga na binigay niyo sa amin. Salamat po at muli po ninyo kaming dinako sa bahay sambahan. Salamat din po sa buong isang linggo na pinagkaloob niyo sa amin, kasiyahan man o pagsubok. Dapat po namin ipagpasalamat sa inyo. Bago po kami tuluyan lumapit sa inyo, humingi po kami ang paglilinis sa lahat po ng aming nagawa na hindi nagbigay kaluguran sa inyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at alam ko po na napatawad na ninyo kami, kaya malaya na po kaming makakalapit sa inyong harapan. Nataas ko po ang mga kapatid namin na papunta lang po dito. Ingatan po ninyo sila, Panginoon. Hatid po ninyo sila dito na ligtas at mapayapa. At ganon din po sa mga kapatid namin na matagal na po namin hindi nakakasama. Paalala po ninyo sa kanila na napakalaga ng gantong gawain. Alisin po ninyo, Panginoon, ang mga hadlang para sama-sama po kaming magpupuri sa inyo. Sa umaga pong ito, wala po kaming ibang itataas. Wala po kaming ibang pupurihin, kundi kayo lang, Panginoon. Salamat po sa kadakilaan ninyo sa amin. Salamat po sa pagmamahal ninyo sa amin na hindi nagmamaliw. Kaya ngayon lamang po namin, kayo po ang aming sasambahin. At sa amin pong pag-aawitan, pagsasayawan, nawa po ay maging magbangong samyo sa inyong harapan. Maraming salamat po. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ako naman po ay babasa sa Aklat ng Mga Awit, chapter 63. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging Ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa santuaryo, ikay aking pagmasdan, at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay, kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, tunay na masisiyahan, magagalak na umaawit, ng papuring iaalay. Purihin po natin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Mga kapatid, sinasabi po sa atin ng ating mga nabasang talata na kung gaano nananabik yung sumulat sa presensya ng Panginoon. Dahil ang ating Diyos, ang tunay na pinagmumulan ng ating kasiyahan, pinagmumulan ng kasapatan sa ating kaluluwa, tunay na higit ang Panginoon kaysa sa anumang bagay na may ibibigay ng mundong ito. Dahil nasa Kanya ang tunay na kagalakan, nasa Kanya ang tunay na pagmamahal na hindi may offer ng mundong ito. Kaya mga kapatid, tayo ay itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon dahil tunay na karapat-dapat siya. Tunay na ang ating Panginoon, ang Diyos ng mapagmahal, Diyos ng kasapatan, at Diyos ng lahat sa atin. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, manabik tayong magpuri. Manabik tayo sa presensya ng Panginoon. Atin siyang pasalamatan at atin siyang dakilain sa umagang ito. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Tayo po'y magpuri sa Panginoon. Nakakatuwa po yung kung gaano po i-desire ng manunulat ang Panginoon at ang presensya niya. At gabi yung pagpupuri sa Kanya. Kaya mga kapatid, nawa po sa binasang salita ng ating kapatid ay na-encourage tayo to feel the same way sa Panginoon na isa nga pong malaking karangalan na naririto tayo ngayon, tinawag tayo ng Diyos at malaya tayo makapagpuri. Kaya mga kapatid, halina po at tayo patuloy na magpuri sa ating Diyos. Hallelujah! Ikaw ang aming kayamanan, Panginoon. Kayamanan ko, ang sumamba sa iyong harapan.
Diyos na dakila, makapangyarihan. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi ko nabuburi, mula sa labi ko nabuburi. Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko wala sa iyong may papantay. Tayo magpasalamat sa Diyos. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, Panginoon Diyos. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi ko nagpupuri, mula sa labi ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko, sa buhay ko, kung minot at kumatay, wala sa iyong may papantay. Hallelujah! Walang papantay at hihigit sa kapangyarihan mo, Panginoon. Karapat-dapat ka sa lahat ng mga papuri at pasasalamat. Aming Diyos na makapangyarihan, aming manlilikha, aming tagapagligtas. Ang aming buhay ay Ikaw, Panginoon. Hallelujah! Kaya marapat lamang, Lord, na sa buhay na ibinigay mo sa amin, marapat lamang maialay ito sa inyo, Panginoon. Hallelujah, mga kapatid. Sa bawat awitin, sa bawat salita, tayo ibuhos natin ang buong pag-ibig, pagmamahal, pagsamba sa Panginoon. With the best that we can, mga kapatid. Ialay natin ito sa ating Diyos na karapat-dapat sa lahat ng pinakamainam na papuri at pagsamba, pag-ibig. Para sa iyo lamang aming Diyos, inihahandog, iniaalay. Bilang mga papuri, pagsamba sa iyo, aming Diyos, purihin ka sa kaitaasan. Mayroon lamang akong sanibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Ganoon pa man sa'kin, pag-isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Minsan pa, kung mayroon lamang, kung mayroon lamang akong sanibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan
kahit kailanman. Mayroon lamang ako sa libong buhay. Hindi pagkakait lahat sa iyo iaalay, Panginoon. Sapagkat ano pa po ba ang mabibigay at may iaalay namin sa iyo, kundi ang aming mga buhay, ang aming mga sarili para sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagay sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsikat iyong dingding, kalakip na lawitin. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, hindi napapagat sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal. Mga kapatid, may puso panibig para sa ating Diyos. Ating awitin ang bawat papuri. Ikaw ay sambahin. Wagas na pagsikat iyong dingding, kalakip na lawitin. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsikat iyong dingding, kalakip na lawitin. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa iyo, O Diyos. Ang aking puso at aking buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, pagluwalhati ang pagsambayaran natin sa Diyos, mga kapatid. Aming Diyos, sa'yo lamang. Sa'yo, O Diyos. Ang aming puso at aking buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, lahat ng papuri. Sige mga kapatid, ating awitin sa Diyos na may buong pag-ibig at pagmamahal sa ating Diyos na dakila. Yes, Lord. Ang aking puso at aking buhay, alay sa pagsamba. Minsan pa lahat ng papuri, lahat ng papuri, pagluwalhati.
Hallelujah, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, kasi lamang nararapat, handog ang lahat ng papuri, pagsambat. Ang aming buong buhay ay sa iyo lamang nararapat, Panginoon. Ikaw ang aming manlilikha, ikaw ang tagapagligtas, at ikaw ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Ikaw ang lahat sa amin, Panginoon, at patuloy kaming magpapasalamat sa buhay na iyong binago, sa buhay namin na iyong tinawag, Panginoon, at sa karangalan na makapaglingkod at makapagpuri sa iyo, Panginoon. Tunay nga po na ikaw ang lahat sa amin. Ikaw ang aming buhay. Ikaw ang aming tanging pag-asa at ilaw sa mundong ito, Panginoon. Ang lahat, O Diyos, ay walang kabuluhan kung wala ka, Panginoon. Ang lahat ay walang kwenta outside of you, Lord. Sapagkat ikaw lamang ang tanging mahalaga. Ikaw lamang ang nararapat na Diyos na dapat sambahin at papurihan. Kaya maraming salamat, Lord. Walang hanggang pasasalamat sa iyo, Panginoon, na makapangyarihan. Hallelujah. Dakila ka, Panginoon. Maraming salamat. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagsambat, pagluwalhati sa tayong pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid, mga minamahal. Hello. Ayaw nyo yata na sinasabi ko mga minamahal eh. Okay. Ipapanumbalik ng Diyos ang Jerusalem. Yan po yung tinatawag na restoration, no? Mangyayari po yan sa restoration period. Yan po ang ating pag-aaralan. At bilang panimula, pakibasa nga po, 1, 2, 3. Okay, ano ang tawag doon? Restoration. Ang tawag po doon ay restoration o ang pagpapabalik sa orihinal nitong ganda at halaga. Unang-una, para maunawaan po natin, ilalagay natin sa ating kaisipan na ang Jerusalem ay nawasak. Sapagkat iyan po ang mangyayari at iyan ang dahilan kung bakit magaganap ang tinatawag na restoration o pagpapanumbalik. Wala pong ni-restore na hindi naman nasira. Okay? So dito po sa aklat ni Propeta Daniel, sa Daniel chapter 9 verse 25b, nakalagay po ang ganito, ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatuwid bagay sa mga panahong mabagabag. May sinasabi po si Propeta Daniel na isauli at itayo ang Jerusalem.
Ang background po noon ay mga guho. Alam niyo yung guho? Ruins, okay. Abo at kawalan ng pag-asa na hindi lang basta hula ang nakasulat, kundi blueprint ng pagbabalik ng Diyos sa lahat ng bagay. Sa kabila man ng kaguluhan ng end time na kung saan matutunghayan din ang pagbagsak ng mga imperyo, ng mga bansa, pagkawasak ng mga lungsod, tinitiyak ni Daniel sa atin na ang kasaysayan ay hindi nagtatapos sa pagkawasak, kundi sa isang dakilang panunumbalik. Iyan po ang restoration of all things sa ilalim ng pamumuno ng Mesiyas. Kilala niyo yung Mesiyas? Sino po? Okay, very good. Isauli at itayo. Ibig sabihin, pagpapanumbalik o pagre-restore. Tulad ng sinabi ko kanina, ang restoration na binibigay ng Diyos ay hindi lamang sa pagtatapos o sa pagtatayo ng pader o ang muling pagtatayo ng Jerusalem. Higit sa lahat, ito po ay tungkol sa pagpapanumbalik ng kanyang bayan sa kanyang presensya na sinira ng kaaway. Nasa bandang huli, pagkatapos ng pinal na pagpapanumbalik, hindi na ito mapapakailaman pa. Hindi na mapapakailaman ng kaaway sapagkat ito'y perpekto na. Sabi nga sa isang nabasa ko, sabi doon, inilagay ko yun dito eh. Basahin nyo nga po, 1, 2, 3. Okay, mga minamahal, yan po ay tumutukoy sa plano ng Diyos na ibalik sa wasto at maayos na kalagayan ang lahat ng nasira. Hindi lang ito tungkol sa lugar o bayan, kundi ang pag-aayos ng nasirang relasyon ng tao sa Diyos. Bakit nasira ang relasyon ng tao sa Diyos? Bakit? Dahil sa kasalanan. Sa gitna ng mga hula ni Daniel tungkol sa end time o mga huling araw, makikita natin ang Diyos ay isang Diyos na nagpapanumbalik. Basahin po muna natin ito, mga kapatid. 1, 2, 3. Okay. English po yung inilagay ko kasi mas madaling maintindihan yan, yung version na yan. So definitely, ito po ay tumutukoy sa pagpapanumbalik o restoration. Ano? Specifically, it describes the final perfect and eternal restoration na mangyayari po sa end times. Not just the temporary physical restoration. Na pagkatapos po na mangyari o nasira na mangyari dahil po sa Babylonian exile na nangyari, mga kapatid. Sabi nga po sa verse 9, the Lord will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord and His name is the holy name. Ipinakikita po ang pagkaka-restore. The Lord will be king over the whole earth. Yan po ang true restoration. Tandaan po natin, true restoration is only possible when God rules fully, bringing peace and righteousness. At ganito naman po ang sinasabi sa verses 10 to 11. Siguro tignan natin ito dito, no? Verses 10 to 11.
Umpisa nga po natin yung verse 10. Isa, dalawa, tatlo. Okay. Yun daw pong siyudad and its surrounding land will be transformed and secured. At muli daw po, yun daw po ay magiging inhabited. Ang ibig sabihin, muling magkakaroon ng mga naninirahan. And safely, ligtas. Wala nang anumang distraction na mangyayari. Cars or fear. Jerusalem will dwell in peace and holiness forever. Mga minamahal, yan po yung pinaka-ultimate fulfillment ng pangako ng Diyos. Kaya nga po itong Zechariah chapter 14 verse 9 to 11, tumutukoy po yan sa hayagang kompletong restoration o muling pagpapanumbalik ng Diyos sa Jerusalem. Iyan ang mangyayari kapag ang Panginoong Yesus ay nagbalik na upang maghari, which is also the goal of Daniel's prophecy. Mga kapatid. Okay, pero bago po natin talakayin ng gusto ang restoration ng Jerusalem, atin po munang basahin ito upang muli magkaroon tayo ng malinaw na pananaw sa kung ano ang tatalakayin. Okay? Isa, dalawa, tatlo. Okay. Yan po ang tinatawag na 70th week ni Propeta Daniel. At yan po, pagkatapos ay patungo doon sa tinatawag na restoration period. Gayunman, para mas klarado ang ating pag-aaral, tatalakayin po nating maigi ang mga talatang iyan. Pag binalikan natin ang verse 24, ang layunin po ng itinakdang 70 linggo ay sabi diyan, 70 linggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ang walang hanggang katuwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula at upang pahiran ng kabanal-banalan sa ang ganda lang po, upang pahiran ng kabanal-banalan, ano? So sa timeline po na ito ni Daniel, makikita natin ang mga pangyayari na naglalarawan ng nakaraan at hinaharap. Ulitin ko yung bandang huli. Ano yung sinabi ko kanina? Kasalukuyan at hinaharap. Hinaharap. Ibig sabihin, isang bagay na hindi pa nangyayari, kundi mangyayari pa lang.
At kahit na hinaharap pa lamang, iyon po ay napakahalaga. Iyon sana ang dapat makita ng lahat. Ang hinaharap ay napakahalaga. Sabihin nga natin sa ating mga katabi, kapatid, napakahalaga. Napakahalaga po sapagkat doon nakasalalay kung saan ka pupunta. Hello church, nakukuha po ninyo? Bakit napakahalaga? Sabihin nga po natin sa ating katabi, bakit napakahalaga? Hindi, bakit nakapahalaga? Sabihin niyo sa kapatid kung ano yung sagot. Sapagkat doon nakasalalay kung saan ka pupunta. Sa maganda ba o sa lugar na pagsisisihan mo? Mga kapatid. Okay. Restoration. Yan po ay isang pangako ng pagbabalik. Pagpapanauli at pag-aayos ng mga bagay. Iyan ang restoration o pagpapanumbalik sa paghahari ng Diyos. Ang restoration ay nagtuturo po sa atin na ang Diyos ay may countdown. Ano yung countdown? Ha? Hindi ko alam sa Tagalog yung countdown pero countdown na lang. May countdown po para wakasan ang kasalanan at simulan ang walang hanggang katuwiran. Ito po ay hindi lamang tungkol sa takot, kundi tungkol sa pag-asa na ibabalik ng Diyos ang lahat ng nawala. Sapagkat kung ating masusuri kung sino si Daniel, malalaman natin na ang kanyang timeline na itong ating pag-aaralan ay bunga ng kanyang pananalangin sa Diyos. Si Daniel po ay isang bihag sa banyagang lupain na Babylonia. Ng panahong ang 70 linggo na timeline ay binigay sa kanya. Si Daniel ay isang bihag na nawala ng bansa, nawala ng templo, nawala ng kalayaan. Ngunit sa Daniel chapter 9, nakita natin siya na nananalangin. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa restoration ng kanyang bayan at ng Jerusalem. Kung titingnan po natin sa Daniel chapter 9 verse 3 to 21, pero tandaan nyo na lamang po, hindi natin ilalagay. Kung titingnan po natin ang Daniel chapter 9 verse 3 to 21, makikita po ang panalangin. Mula sa talatang 3 hanggang 19. Sa talatang 3, inilarawan ko paano siya lumapit sa Diyos. Siya po ay nanalangin. Humihingi ng awa. Nag-ayuno. Nagsuot ng sako at abo. At sa verse 19, nagtapat siya ng kanyang kasalanan. At gayon din para sa kanyang bayan. Humiling siya ng awa at pagpapala mula sa Diyos para sa Jerusalem at sa sambayanan ng Israel. At sa talata 20 at 21, binanggit din na habang nananalangin siya at nagtatapat, dumating ang anghel na si Gabriel upang sagutin ang kanyang kahilingan. Mga kapatid, hindi pa po restoration na ating tinatalakay, ha? Okay, so much for that. Sa ating pagtalakay na gagawin tungkol sa pagpapanumbalik ng paghahari ng Diyos o yung tinatawag na restoration period, para po mag-grasp ng marami sa atin ang itinuturo sa kapakanan din po ng mga hindi nakakasunod sa ating mga itinuturo. Gayon din po sa mga hindi consistent sa pag-attend. Sorry, church. Pero hindi ko po mapupuri kapag kayo po ay absent, nag-absent. Hindi ko po sasabing, okay yan, gawin nyo yan. Hindi po. Pero sa kapakanan nyo po, ating pong muling babalikan ng maiksi
ang mga napag-aaralan. Kaya nga po tumatagal tayo, kaya nga po humahaba ang ating pagtuturo dahil muli at muli nating binabalikan. Mga kapatid, nakakapanginayang po kasi kung hindi ninyo nasusundan ang ating mga itinuturo. Maaaring iba sa inyo, ang gusto nila yung mga turong madaling maintindihan. Yung iba, ang gusto nila maaaring mga basic na katuruan. Ang gusto nilang marinig salvation, puro salvation. Mga paghingi ng kapatawaran, mga ganon. Kaya po hindi lumalago, ayaw ng malalalim na katuruan. Iniiwasan. Kumisan ayaw pang madinig. Kaya lalong hindi maintindihan. Pero dapat po sana nagdidesire din tayo ng mga katuroang malalalim tulad nitong ating mga itinuturo. Sorry po. Hindi po maganda sa isang Kristiyano na puro basic lamang ang natututunan. Repentance, repentance, salvation, salvation, giving, giving. Hindi po maganda. Okay, tulad po na sinabi ko sa inyo, para lubos ninyong maunawaan, ating babalikan ang ating mga nakaraang pag-aaral. Umpisahan po natin yan, siyempre, saan? Mga kapatid? Unang selyo. No? O unang tatak. Yan. Kita nyo po yan? Yan po ang unang tatak. Meron nakalagay na, ano yung number? 1. Okay. Dali po ah. Okay. Nakikita po ninyo yung araw na nakatuon sa number 1. Yan po ang Antikristo. Yan pong nakasakay sa puting kabayo. Ang tawag po sa kanya ay peaceful conqueror. Ang pinagsimulan po niya na itong sinasabing peace covenant. No? Pero ang magpapatupad o magiging sentro ng covenant na yan ay itong Antikristo. Sa totoo lang, ang Antikristong ito ay man of war. Siya ay isang mandirigma. Sinasabi nga ang Antikristong ito ay magdadala ng peace. Hindi po isda, no? Magdadala ng peace o kapayapaan sa Israel. Gagapihin niya ang mga kaaway ng Israel. So kaya ang mga dating kalaban ng Israel ay tila mapipressure na makapag-peace covenant sa Israel. Ikalawang selyo. Yon. Kikita nyo po, mga kapatid? Nakikita nyo po yung araw na nakaturo sa number 2? Okay, yun po ang ikalawang selyo o ikalawang tatak. Nagkaroon po ng mga digmaan. Diyan po sa ikalawang selyo. Nagkaroon ng mga digmaan, kaya po yan ay tinatawag na the world of war. Yan pong ikalawang tatak. Ang daigdig ng digmaan. So, ano susunod sa number 2? Ang galing. Okay. Ikatlong selyo. Yan. Kita nyo? Ikatlong selyo. Of course, nakikita nyo yung arrow na nakatutok sa number 3. At syempre, kapag may digmaan, ano ang magiging resulta niyan? Ano ang dulot niyan sa ekonomiya? Economic crisis, mga kapatid. Okay? Anong susunod sa ikatlo? Ikaapat na selyo. Yan po. Oh, 4. Mas lalo pong tumitindi ang nararamdaman ng tao.
Dahil nagkaroon ng tinatawag na tagutom, famine, peste o salot, o yung tinatawag na plague, maraming namamatay. Nagkaroon din ng pang-aatake ng mga beast o mga hayop. Patindi ng patindi yon. Kaya nga ang unang 4 na selyong ito, mga kapatid, ang unang 4 na selyong yan po, nakikita nyo, from seal number 1 hanggang 4, nakikita nyo po yon? Kikita nyo po? Okay. Ano po ang tawag yan sa ating napag-aralan noon? Tulad sa babaeng nanganganak. The beginning of birth pains. Yan po yung ating napag-aralan noon. Okay? So, yung pong 4 na selyong yan, ang bumubuo sa unang 3.5 years. Ilang taon yung 3.5 years? 1,260 days. Okay. Doon naman po, sa gitna ng seal number 4 at seal number 5, no? Yan. Kikita niyo po yan? Diyan po nangyari yung tinatawag na abomination of desolation, na ang ibig sabihin yung Antikristo ay idiniklara niya ang kanyang sarili bilang Diyos. Iniluklok niya yung kanyang sarili sa templo at sinabi niya siya ang dapat sambahin. Kaya nga po, abomination of desolation. Okay. Ano susunod sa ika-4? Ika-5 selyo. Okay, ika-5 tatak, mga kapatid. Ayan. Napag-aralan po natin at pinamagatang, ano pinamagat natin dyan? Marami po mga pinapatay dyan, hindi ba? So ano ang pinamagat natin dyan sa ating pag-aaral noon? Ang mga martir. Okay? Maraming mga pinapatay dyan. Bakit ang mga martir? Bakit tinawag na ang mga martir? Sapagkat maraming mga namatay dito dahil ayaw nilang sumamba sa Antikristo na naghayag ng kanyang sarili bilang Diyos daw. Nilinlang ng Antikristong ito ang mga Hudyo. Idineklara niya ang kanyang sarili bilang Diyos at maraming naniwala sa kanya. At ang mga hindi naniwala o tapat sa tunay na Diyos, pinapatay, mga martir. Okay? At tingnan po natin ang ika-5 at ika-6. Yan. Okay? Ang 2 selyong yan, ano ang tawag dyan natin yan nung nakaraang pag-aaral natin? Diyan matindi yung kapigatian. Ang tawag natin diyan ay Great Tribulation. Yan 2 tatak na yan. Seal number 5 and number 6. Sa panahon pong yan, matindi ang nararanasang kapigatian, paghihirap, kalungkutan, at kaguluhang nagaganap sa buong mundo. Bago ang ikalawang pagparito ng Panginoong Heso Kristo. Ang Great Tribulation, siyempre po, ay gawa ng tao. Gawa po ito ng Antikristo, na nang-uusig at pumapatay sa mga sumasamba sa Panginoon. At sa gitna ng ika-6 at ika-7 selyo, yan po, nakikita niyo yung araw na yon? Ano ang ibig sabihin yan? Rapture. Ito po ang pagsasalarawan ng tinatawag na rapture o pagdagit sa mga mananampalataya. Uunahin mo ng buhayin ng mga patay. Kukunin sila. Dadalhin sa mga alapaap. Tapos, tayo rin po. Kung mga buhay pa, kukunin din po tayo. Yan po yung rapture. Nalaman natin na kaya nagkaroon ng rapture. Bakit nagkaroon ng rapture sa ating pag-aaral?
Ha? Nalaman po natin na kaya nagkaroon ng rapture ay upang maiiwas ang mga mananampalataya sa mga kapahamakang darating pa. Ang rapture ay isinagawa o isasagawa ng Panginoon upang paigsiin ang matinding paghihirap at kapahamakan ng mga mananampalataya. Bakit po? Sapagkat ibabagsak na ng Panginoon ang kanyang galit. Galit kanino? Sa atin? Galit kanino? Sa mga masasama. Kaya aalisin muna tayo. Sapagkat pag ibinagsak ng Panginoon yung kanyang galit, yung kanyang wrath, para iyon sa mga masasama. Para hindi tayo makasama. Okay. Tapos, ano yung napag-aralan natin? Tapos niyan, ikapitong selyo, mga kapatid. Yan po, ikapitong selyo. Ano ang tawag natin dyan ng ating napag-aralan? Yan po, ikapitong selyo ay ubusan. Ubusan. Bakit tinawag na ubusan? Sapagkat uubusin ng Panginoon ang lahat ng masasama sa daigdig. Wala na roon ang mga mananampalataya. Na-rapture na. Ang natitira na lamang sa daigdig ay ang mga masasama. Lilipulin ng Panginoon ang mga masasama. Ang lahat ng mga kumakalaban sa Kanya. Mga kapatid, ubusan. Ayon sa aklat ng pahayag, ang pagbubukas ng ikapitong selyo ay magdudulot ng katahimikan sa langit. Sa loob ng halos kalahating oras. Kalahating oras lang. Huh? Pagkatapos nito, we're talking about seven seal, ha? Pagkatapos po ng halos kalahating oras, may mga anghel na naghahanda upang hipan ang alin? Ang 7 trompeta. Na maghuhudyat ng iba't ibang kalamidad sa paghuhukom sa lupa. Mga kapatid, balikan po natin ang 7 trompetang yan. Unang trompeta. Ano yung unang trompeta? Babagsak sa daigdig ang malalaking graniso. Yelong ulan, no? Graniso. O hail sa English. At apoy naman na may halong dugo na susunog sa 2 bahagi ng lupa. Mga puno at damo. Pagkatapos po niyan, 2 trompeta. Isang bagay na parang malaking bundok na nagliliyab ang babagsak sa dagat. At masisira ang 2 bahagi ng dagat at mga nilalang dito. Ang ibig sabihin, maraming mamamatay na mga isda o kung anumang mga hayop na nasa dagat, hindi na pakikinabangan. At 2 trompeta, isang malaking bituin ang mahuhulog mula sa langit at magpapadumi sa 2 bahagi ng mga ilog at bukal ng tubig. Ibig din pong sabihin, 2 bahagi ng mga ilog at bukal ng tubig, ang lahat ng mga pagkain na matatagpuan doon, hindi na, 2 bahagi ng mga pagkain makukuha doon, hindi na po pakikinabangan. Pagkatapos po na 2 trompeta, ano susunod? 4 na trompeta, magdidilim ang 2 bahagi ng araw. Buwan, mga bituin, kaya magkakaroon ng kadiliman sa loob ng 2 bahagi ng araw at gabi. 5 trompeta, isang bituin ang mahuhulog sa lupa. Bubuksan ito ang balon ng walang hanggang kalaliman. Mula rito ay aakyat ang usok na magpapadilim sa araw
at hangin. At lilitaw ang mga balang na may kapangyarihang manakit sa mga tao na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Sino yung mga walang tatak ng Diyos sa kanilang noo? Ha? Hello, church? Sino? Mga hindi mananampalataya. Tandaan natin, ang mga sinasaktan dito o pinapatay ay ang mga kalaban ng Diyos o ang mga suwail. Ika-6 na trumpeta. Palalayain ang 4 na anghel na nakagapos sa ilog Euphrates at papatay nila ang 3 bahagi ng sangkatauhan. At ang 7 trumpeta, magkakaroon ng malalakas na tinig sa langit na magsasabing, ang kaharian ng mundo ay kaharian na ng ating Panginoong Hesukristo. At siya'y maghahari magpakailanman. Pagkatapos po niyan, tinalakay din ni Sister Milet noong nakaraang linggo ang tungkol sa 7 mangkok o 7 bowls. Ang 7 mga mangkok ay bahagi ng serye ng mga hatol ng Diyos na ibubuho sa mundo. Bago ang 2 pagparito ni Kristo. Bawat mangkok ay naglalaman ng iba't ibang uri ng paghihirap at kalamidad. At ang lahat ng iyon ay para doon sa mga matitigas ang ulo at kumakalaban sa Diyos. Kaya mga kapatid, wag po tayo magtitigas ang ulo. Kung ano po ang gusto ng Panginoon, yun po ang gawin natin. Bawasan po yung inyong resistensya sa pag-aaral, sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa pagsamba sa Diyos. Bawasan po yan, mga kapatid. Tandaan po natin, sa panahon po yan, wala na ang mga mananampalataya dahil na-rapture na nga sila. Okay? So, narito po ang mga pangyayari na sinasagisag ng bawat isa sa 7 mangkok. Sorry po. Iisa-isahin po natin. Unang mangkok. Nakapandidiring sugat ang tatama sa mga taong may tatak ng halimaw at sumasamba sa kanyang larawan. Sumasamba sa larawan ng halimaw. 2 mangkok, nagiging dugo ang dagat at mamamatay ang lahat ng nilalang. Dati 1/3 lang. Ngayon, buong dagat na. At mamamatay ang lahat ng nilalang sa dagat. Lahat ng pagkaing dagat, hindi na pakikinabangan. Wala nang kakainin ang mga natitirang tao sa daigdig ng panahong yan. 3 mangkok, nagiging dugo ang mga ilog at bukal ng tubig. Dati pagkaing dagat lang ang hindi makakain. Ngayon, pati mga pagkaing bukal hindi na rin makakain. Mga ilog, bukal, batis, hindi na makakain. Sapagkat magiging dugo. 4 na mangkok, nasusunog ang mga tao sa matinding init ng araw. Ngayon nga lang, sobrang init ng nararamdaman natin, di ba? Tapos ang mahal pang maningil ng Meralco. Mainit na nga ang panahon, lalong umiinit ang mga ulo ng mga tao. Ikalimang mangkok. Nagdidilim ang kaharian ng halimaw. At napapakagat ang mga tao sa kanilang dila sa sakit na nararamdaman. Ika-6 na mangkok,
natutuyo ang ilog. Ilog Euphrates, natutuyo. Upang maghanda ng daan para sa mga hari mula sa silangan. Magkakaroon kasi ng digmaan yung pong tinatawag na the Battle of Armageddon. Siguro iisipin ng iba, bakit bibigyan pa ng daan ng Panginoon ang mga kalaban niya para makipaglaban sa Kanya? Ang dahilan po, para tapusin ng Panginoon ang Kanyang mga kalaban. Yung mga nagkakaisang kalaban ng Panginoon makikipagdigma sa Panginoon. It is the final great conflict between good and evil. Yan po yung gathering ng mga worldly powers to rebel against God and His authority. Yung po mga demonic spirits, they will gather the kings of the world for battle against the Lord. At ano po magiging outcome? Mangyayari yan ang pagwawakas ng panahong ito. Mangyayari ang destruction of wickedness and the beginning of God's eternal kingdom and peace. Pagkatapos po na magapi ng Panginoon ang kanyang mga kaaway. Ikapitong mangkok, isang malakas na lindol nagigiba sa mga lunsod at babagsak ang malalaking tipak ng yelo. Isipin nyo, mga 50 kilos daw ang bigat ng bumabagsak ng mga yelo o nyebe. Yung kasing laki lang ng kamao, pag bumagsak yun at tinamaan ka sa ulo, tsak, patay ka. Yung pa kayang isang kabang bigas ang timbang? Dapat po nating malaman na habang mataas ang pinanggagalingan ng isang bagay, halimbawa nga ito ay yelo o nyebe, ang bigat niyan habang mataas ang pinanggagalingan, bumibilis at bumibigat kapag tumama sa lupa. So, huwag na po nating pahabayan ang mga tagpong yan. Pagkatapos ng ikapitong mangko, tutungo na tayo sa talagang pag-aaralan natin. Ang restoration period o ang pagpapanumbalik ng paghahari ng Diyos. Tandaan po natin, mga minamahal, na pagkatapos ng panahon ng Antikristo, hanggang doon lang siya sa seal number 6. Hanggang seal number 6 lang po siya. Bakit po? Sapagkat ang seal number 7 ay ang Diyos na ang bahala. Wala nang Antikristo. Hanggang seal number 6 lang ang kanyang kapangyarihan. Yung seal number 7, panahon na iyon ng Diyos. Binabawi na niya ang daigdig na sinira ng kaaway. Ang Diyos na ang siyang gumagawa dito po sa seal number 7 sa pamamagitan ng mga trompeta at ng mga mangkok. Yan pong seal number 7 ang matinding panahon ng galit ng Diyos sa mga kaaway niya. Iyan po ang tinatawag na galit ng Diyos o God's wrath. At kanino inuukol yan uli? Kanino? Hello? Saan? Saan? Okay. Bakit parang hindi natututo yung iba? Ba't isa lang yung sumasagot? Okay. So, inumpisa na po ng Diyos ang pagbawi. No? Doon pa lamang sa trumpets hanggang doon sa bowl. No? Ang Diyos na ang gumagawa po riyan. Ang Panginoon na. Kaya nga po pagkatapos po niyan, pagkatapos po ng 7 bowls, ano na ang susunod? Ano na ang susunod? Restoration period na. Ilang araw yon? 45 days. Okay. Kaya nga ang tanong, ano ang gagawin ng Diyos sa loob ng 45 araw? No? Ibig sabihin, ano ang gagawin ng Diyos sa loob ng restoration period? Yan ang ibig sabihin niyan. No?
Una, ipapanumbalik ng Diyos ang Jerusalem. Ikalawa, bubuhayin ang mga namatay sa pananampalataya matapos ang rapture. Okay? May mga sasampalataya pa rin kasi sa Panginoon kahit tapos na ang rapture. Pero, hindi po natin tatalakayan yung ikalawa. Itong unang punto lamang po ang tatalakayin natin. Ipapanumbalik ng Diyos ang Jerusalem. No? So, uulitin ko ang tanong. Ano ang gagawin ng Diyos sa loob ng 45 araw? Okay, tingnan po muna natin ang drawing na ito. Ipapanumbalik ng Diyos sa Jerusalem. Okay. Yan, nakikita niyo po yan? Nakikita niyo yung arrow? Nakikita niyo yung kulay green? Yun po yung 45 days. Ibig sabihin, nire-restore. Ibig sabihin, may mga berde na, may mga halaman, sariwa, gano'n, no? At may mga buildings, yan. So, nakikita niyo po yung mga numero mula 1 hanggang 7. Okay. Babasa naman no? Doon sa kulay berde na para may mga puno, tapos may red arrow, yun po yung restoration period. At iyan na po ang ating pag-aaralan. So, basahin po muli natin ito. 1, 2, 3. Okay. Okay, tingnan po natin yung verse 11 muna. Para tayong bumabalik, Lilipas ang 1,290 araw mula sa panahon na patitigilin ang araw-araw na paghahandog at ilalagay ang kasuklam-suklam. Okay. 1,290 days. Mula po sa panahong pinatigil ng Antikristo ang araw-araw na paghandog ng mga Hudyo. No? Saan part yun, mga kapatid? Ayan po. Mula po dyan. Pinatigil po. Tama. Pinatigil po ng Antikristo. Doon sa seal number 5, pinatigil po ng Antikristo yung araw-araw na paghandog sapagkat idiniklara ng Antikristo na siya ang Diyos at siya ang dapat sambahin. So mula po sa panahong yan, dapat 1,260 days lang po, mga kapatid. 1,260 days lang mula 5 hanggang doon sa 7 trumpets. Kaso may karagdagan na 30 days. Yun po yung 7 bowls. Kaya naging 1,290 days. No? Ayan po, 1,290 days. Tingnan naman natin yung sinasabi sa talatang 12. Mapapalad ang mananatiling tapat hanggang sa matapos ang 1,335 na araw. Okay.
1,335 na araw. 1,335 days. Mula naman po yun sa panahong nangyari ng ihayag ng Antikristo na siya ay Diyos. Hanggang matapos ang pitong mangkok. No? Hanggang matapos ang 7 mangkok. Pagkatapos, may karagdagan, no? Dahil una, 1,260 days plus 30 days, 1,290 days. Ngayon, ang sabi, 1,335 days. Bakit po naging 1,335 days? Sapagkat idinagdag po yung 45 days na restoration period. Okay, ang tanong po dyan, kasi yung restoration period, 45 days, So, ang tanong dyan, sino ang aabot sa dulo ng 1,335 days? Mamamatay ng lahat yung tao. Wala nang mga masasama doon sa restoration period. Restoration na yun Wala na. Sino ang aabot sa dulo ng 1,335 days? Sino ang makakaabot dyan? Mamamatay nga ang lahat ng tao, di ba? Okay. Mga kapatid, aabot po sa dulo ng 1,335 days ay ang mga itinago doon sa Azel. Natatandaan niyo po yung mga mixed Jews and Gentiles? Yan po ay nangyari pagkatapos ng ang mga remnant ng Diyos ay tumakas papuntang Bosra. Yung Bosra, dating Jordan yun Yun ang tinatawag na Ancient Edom. Yun ay nangyari po sa midpoint ng tribulation period. After the Antichrist, abomination of the desolation, ang mga remnants po ito ay prinoteksyonan ng Diyos for 3.5 years. Yung flight po nila to Azels ay nangyari naman po mangyayari during during Christ's second coming. Doon sila nagtago, doon po sa Azel, doon po sila nagtago, may mga sumama rin sa kanilang mga Gentiles, mga Hintil. No? Sino ba yung mga Hintil? Sino yung mga Hintil? Tayo, basta't hindi Hudyo, Hintil. Okay? So kapag ang mga ito ay pumasok sa millennium, sila'y bayan na ng Diyos. And generally, ang tawag sa kanila ay Israel. Ang galing ng isang to. Very good. Ano pangalan mo? Sa bagong daigdig, may iba-ibang bansa. Pero ang tawag sa kanila ay Israel. Sapagkat ang Israel ang bayan ng Diyos. Hindi na po yung dating Israel na binubuo ng mga Hudyo. Wala na yon. Kundi yung Israel na binubuo ng mga Hudyo at mga Hintil na nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin yan. Kaya tayo rin po, tayo ay pwede rin tawaging Israel. Mga minamahal, bakit ko po paulit-ulit na sinasabi yan? Para po maunawa natin na ang sinasabi ng mga apostol na all Israel will be saved. All Israel will be saved. Sapagkat ang tinutukoy po ng mga apostol dyan na all Israel will be saved ay binubuo ng kumpletong bilang ng mga Hintil at mga Hudyong remnant na naligtas. Mga kapatid. So mapalad sila. Itong mga itinago sa Azel at makakapasok sa millennium sapagkat magkakaroon sila ng pagkakataong maging matapat. Tandaan po natin, yung po mga itinago sa Azel na yan, dati hindi pa mananampalataya. Hindi lang sila nandiwala doon sa Antichrist, kaya tumakas sila at prenoteksyonan sila ng Diyos. Ngayon, may pagkakataon sila. Pag nakapasok sila sa millennium, may pagkakataon sila na maging matapat.
At upang magkaroon sila ng pagkakataon sa millennium na mailigtas at makasama ng Panginoong Diyos sa walang hanggan. Nasusundan niyo po ba, mga kapatid? Nasusundan niyo? Hello, church. Naintindihan ba? So, ulitin ko. 45 araw, 45 days ang restoration. 45 days ang pagpapanumbalik ng paghahari ng Diyos na ating tinatalakay. Ipapanumbalik ng Diyos ang Jerusalem. Bakit kailangan ipanumbalik ang Jerusalem? Bakit? Bakit i-restore ang Jerusalem? Bakit? Sapagkat nawasak ang Jerusalem. Bakit Jerusalem? Bakit Jerusalem lang? O kaya bakit Jerusalem? Bakit hindi Tokyo? Bakit hindi London? Bakit hindi Paris o Dubai? Bakit hindi Manila o Makati o Pasig? Bakit? Ano na? Very good. Kung tutusin po, lahat naman yun, lunsod eh. Di ba? Hindi ba lahat daw ng lungsod ay nawasak dahil napakalakas ng lindol? Pero, bakit hindi nawasak ang Jerusalem at i-restore pa nga? Mula't mula pa, pinili na ng Diyos para sa kanyang tirahan ang Jerusalem. Ang Jerusalem ay kanyang magiging himpilan. Iyon yung kanyang magiging bayan. Iyon ang siyudad niya. At doon niya plinano mula pa sa Eden na paghaharian ang buong daigdig. Basahin po ninyo itong pahayag sa 2-3. Okay. Yan pong binasa natin, yan po ay baka pangyayari sa 7 mangkok. Na kung saan ang pagwawakas niyan, ang siya naman pagsisimula ng 45 days restoration. At gayon din, siyempre, yung pagpapanumbalik sa Jerusalem. May binanggit dyan, mga kapatid, may binanggit dyan na tanyag na Babylonia. No? Sa 19b. Tingnan natin. Hindi nga nakaligtas sa barusa ng Diyos ang tanyag na Babylonia. Ano yung tanyag na Babylonia? Ano yung sinasabing tanyag na Babylonia? Ha? Kasi merong nagsasabi, meron ako mga narinig, ang Babylonia daw ay USA, ang Babylonia daw ay Iraq, ang Babylonia daw ay ano. Pero yung tanyag na Babylonia dito, ano yung sinasabing tanyag na Babylonia? Ha? Ano? Ano? Jerusalem. Jerusalem po. Yan pong ating binasa. Tungkol po sa Jerusalem yan. Hindi daw nakaligtas ang tanyag na Babylonia, mga kapatid. Kita niyo po, kapag ina-analyze natin bayagi ang salita ng Diyos, nalalaman po natin. Huh? Tandaan natin, ang lungsod na sinasabi sa aklat na yan ay yung pong ating binasa, yan po ay Jerusalem. Napuot ba ang Panginoon sa Jerusalem sa panahong ito? Napuot po siya, pero hindi po siya napuot sa lugar.
Napuot siya sa mga tao dahil binaboy ng mga Hudyo at mga hintilang banal na lungsod. Ipinaubaya kasi nila doon sa Antikristo ang Jerusalem. Kaya nga yung Antikristo, winasak ang Jerusalem. Kaya nga pati yung fourth temple nawasak. Fourth temple. Okay? Linawin lang natin, mga kapatid. May 4 na templo na babanggit. Una, Solomon's Temple. Ikalawa, Zerubbabel's Temple. Ikatatlo, Herodes Temple. Alam niyo mga kapatid, itong Herodes Temple, ipinatong lang yan sa pundasyon ng Zerubbabel Temple. Nasira ang Zerubbabel Temple, tapos ginawa yung Herod's Temple sa ibabaw ng pundasyon ng Zerubbabel. Kaya nga, yung iba, sinasabi nila, 3 lang yan. 2 lang yan. Mula Solomon Temple, 2 lang yan. Hindi na nila binibilang yung Zerubbabel's Temple. O kaya sasabihin nila, Solomon Temple lamang at Zerubbabel's Temple. Ngayon, mayroon pang tinatawag na Temple ng Antikristo. Yan po ang templong ginawa sa panahon ng Antikristo. Yan po ang templong binaboy ng Antikristo dahil ipinakilala niya ang sarili niya bilang Diyos. At mayroon pa pong 5th temple. Wala pa po yan. Wala pa po yan dyan. Yan mga yan, nag-exist na yan. 1 to 4, nag-exist po yan. Pero yung 5th temple, wala pa po yan. Pero pag yan po ay ginawa, dyan po lalagi o dyan titira ang Messiah pagdating ng 45 days. Okay. Sabi doon sa verse 20, nawala ang lahat ng pulo at gumuho ang lahat ng bundok. Ewan ko kung sa lakas ng lindol, nawala ang mga pulo at pati mga bundok. Lahat biro mo mga pulo, mga islands nawala. Lahat ng islands nawala. Naku po, sana wag naman makasama ang Talim Islands, ano? Biro lamang po, pero sana wag. Kasi ito po, tiyak na mangyayari ito Pinapaniwalaan po natin ito. No? So, tingnan po natin yung verse 21. Sa 2, 3. Salbahe talaga sila, no? Pinapatay na sila ng Diyos, pero dinusta pa rin nila ang Diyos. So mga minamahal, isa lamang po ang ibig sabihin ng ating binasa na yan. Mamamatay lahat ang tao sa panahong yan. At saka isipin natin kung gaano kabigat ang mga bumabagsak na yelo. 50 kilos bawat isa. Kasing bigat ng isang kabang bigas. Mga kapatid, yung 50 kilos na yelo, ang bigat na, ang tigas pa. Kahit saang bahagi ka, tamaan, noon, durog, tiyak. Biro mo, galing sa mga ulap yun. Yung isang object, habang tumataas ang pinagagalingan, bumibigat, at nadadagdagan ang bigat. Siguro yung 50 kilos na yelo, kapag galing sa langit, nagiging 1,000 kilos na yon. Pag bumagsak yun sa'yo, hindi ka titira ng buhay. Hindi ka man mapuruhan sa ulo. Sa tuhod ka man tamaan. Tiyak, durog ang tuhod mo. Pero, imagine mo, mabubuhay ka pa ba? Mamamatay ka sa infeksyon. Mamamatay ka na, walang gamot Wala. Walang building, walang hospital, walang doktor. Ano mangyayari sa'yo? Mamamatay ka kung ikaw
ay hindi nananampalataya sa Panginoon. Papatayin ka. Papatayin ng lahat ng mga hindi nananampalataya. Nako mga kapatid, sana hindi natin maranasan ang mga yan. Sana makasama tayong lahat sa rapture. Tapikin nga po natin ang ating katabi, kapatid. Sana makasama tayo sa rapture. O yung isa, tapikin nyo. Walang kibo yung isa. Okay, sana makasama tayong lahat sa rapture. Kung di man sana namatay na tayong, kung di man tayo nakasama sa rapture noon, sana namatay tayo. Namatay na muna tayo na mga mananampalataya. No? Para pag nag-rapture, una rin tayong bubuhayin ng Panginoon, ira-rapture. Mga kapatid. Okay, tandaan po natin uli. Sasabihin ko na uli, ang wrath of God o galit ng Diyos ay para sa mga suwail at kalaban ng Diyos, hindi para sa atin. Ulitin ko, yung 30 araw ay hahatulan ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng 7 mga mangkok. Ang lahat ng mga lungsod ay mawawasak, kabilang ang Jerusalem, at iyon ang magiging dahilan kung bakit re-restore ang Jerusalem. Okay. Sa panahon ng 45 days o restoration period na tinatawag, ipapanumbalik na ang paghahari ng Diyos. Muling itataas ang Jerusalem. Okay. Paano ipapanumbalik? Ang bundok ng Sion ay iaangat. Sabi sa Zacarias chapter 14 verse 9 to 11, pakibasa, 1, 2, 3. Okay. Ganito po ang sabi sa verse 10. Tingnan uli natin yon. Ang buong lupain ay gagawing kapatagan mula sa Geba hanggang Rimon sa timog ng Jerusalem. Ngunit ang Jerusalem ay mananatiling mataas. Ano mangyayari? Mananatiling mataas mula sa pintuan ng Benjamin, sa lugar ng dating pintuan hanggang sa pintuan sa sulok, mula sa bantayan ni Hananel hanggang sa pisaan ng ubas sa hardin ng palasyo. Okay. So malinaw nating maintindihan ng Jerusalem ay itataas. No? Mula raw sa pintuan ni Benjamin, sa lugar ng dating pintuan hanggang sa pintuan sa sulok, mula sa bantayan ni Hananel hanggang sa pisaan ng ubas sa hardin ng palasyo. Tingnan din natin ito sa Isaiah 2:2. 1, 2, 3. Okay. Ganyan din po ang sinasabi sa Bicas chapter 4 verse 1. 1, 2, 3. Okay. Sa tatlong aklat pong ito, maliwanag na sinasabi na itataas ang Jerusalem o gagawin pinakamataas ang Jerusalem. Siguro maaaring itanong ng iba, akala ko ba nawala yung mga bundok? Diba? Pinatag?
Sinira yung mga bundok, nawala yung mga bundok. Valid yun, di ba? Valid na tanong yun. Bakit itataas yung Jerusalem? Bundok ang Jerusalem. Bundok po ang Israel. Bakit itataas ang Jerusalem? Mga kapatid, isipin po natin, ang bundok na ito na kinaroroonan ng templo ni Yahweh. No, diyan po ang templo ni Yahweh. So bakit nating iisipin na sisirain ni Yahweh ang bundok na kinaroroonan ng kanyang templo? Siyempre, iingatan niya yun. Tinaas pa nga niya eh. No? Siguro maaari rin nating itanong sa ating sarili, bakit kailangan itaas pa ang Jerusalem? No? Bakit? Ano? Bakit po? Kasi dito siya sasambahin ng lahat. Basahin po natin ito. 1, 2, 3. Okay. Ang Jerusalem po, isang lugar na tangi. Alam niyo ibig sabihin ng tangi? Alam niyo ang ibig sabihin ng tangi? Namumukod, no? Ito'y lalong magiging tangi sapagkat doon sasambahin si Yahweh. Doon paglilingkuran si Yahweh. Doon pakikiharapan ni Yahweh ang mga sasamba at maglilingkod sa Kanya. Doon siya hahandugan ng mga piling handog. Ang pagiging mataas ng Jerusalem ay pagpapakita rin na ang Diyos ang siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya siya na Diyos ay dapat nakatataas. Nasa lugar na mataas na dapat tinggalain ng lahat ng sasamba. Itatatag muli ang templong nawasak. Basahin po natin ito. 1, 2, 3. Ay, wala pala. Ito. 1, 2, 3. Amen. So, sa talatang 7, ang sabi, Ezekiel, anak ng tao, ito ang aking trono. At ito ang tuntuntungan ng aking mga paa. Ito ang magiging tahanan ko sa aking paninirahan sa gitna ng Israel. Ito lang po ang ibig sabihin niyan, muling magkakaroon ng templo sa Jerusalem. At ang templong iyon, ang pananahanan ni Yahweh. Yun po yung 5th temple na wala pa. Okay? Ganito ang sabi sa verse 9. Tingnan po natin. At ngayon titigil na sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa mga yumao nilang hari. Kaya maninirahan ako sa gitna nila habang panahon. Ulitin ko ang sinasabi po ni Yahweh. Kaya maninirahan ako sa gitna nila sa habang panahon. Mga kapatid, it is a forever temple. Yung pong 5th temple na yun, yun po ay magiging forever temple na kung saan ay sasambahin siya. Yan po ang mangyayari sa restoration period. So muling magkakaroon ng templo sa Jerusalem. At ang templong yon ay ang pananahanan ni Yahweh. So ituloy po natin. Basahin po natin ito. 1, 2, 3.
Okay. Ulitin ko po yung sinasabi dyan sa verse 12, ha? Tell them this is what the Lord Almighty says. Here is the man whose name is the branch. Sino po yung branch? Sino yung sanga? Ang Panginoong Jesus. Sabi po, He will branch out from His place and build the temple of the Lord. Sa aklat po ni Zechariah, yung pong term na branch, ang Hebrew po niyan ay chemak. Ito po ay mayroon pong symbolic meaning, primarily referring to the promised Messiah. No? May core symbolism po yan. Ang ibig sabihin ay new life and restoration. A branch is sprouting from a seemingly dead or dormant root symbolizes hope, renewal, and the revival of God's people after exile. Yan po ay nagpapakita rin ng muling paglitaw, ng bagong era ng katiwasayan, ng justice, at spiritual vitality, mga kapatid. Yan po ay sinasabi rin na sa Zechariah 6:13, yan daw po ay pinag-isa ang priest, ang pare at ang hari. Bakit po? Sapagkat yung branch po na sinasabi, he will be a priest on his throne. Meaning he will hold both royal and priestly authority. Yan po yung unique na role na magbe-bridge doon po sa gap between God and humanity. Offering both rule and atonement. Sinasabi na itatayo ng Panginoon ng templo. Sa Christian interpretation po, yan pong simbolo yan. Yan pong symbol na yan is fully realized in Jesus Christ. Na makikita po bilang isang true branch na nagbibigay ng kaligtasan, nagbibigay ng reconciliation, nagbibigay ng katuparan sa lahat ng mga pangako ng Diyos. Mga kapatid. At para po sa inyong paborito, mga kapatid, restoration period, ang isa sa layunin po nito ay ang pagpapanumbalik ng Diyos sa lungsod ng Jerusalem. Yan po ang tinalakay natin. Mga minamahal, itong restoration period at pagpapanumbalik sa Jerusalem, hindi ito ang katapusan ng istorya, kundi ito'y bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. Inihanda nito ang daan para sa pagdating ng Mesiyas, ang pagtatapos ng kasalanan, at ang pagdating ng walang hanggang katuwiran. Paano matatapos ang kasalanan? Nakita natin na mga suwail, mga kumakalaban sa Diyos, ay inubos sa 7 mangkok. Wala na roon ang mga nananampalataya sa Panginoon sapagkat sa panahon yun, ang mga mananampalataya ay kasama na ng Panginoon sa langit. Kaya nga, dito sa restoration period, pinapanumbalik na ng Diyos ang mundo sa katiwasayan at katuwiran. Sapagkat sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, magaganap ang kanyang layunin. Mga minamahal, huwag na nating naisin pang makasama sa 7 trumpeta. Kahit na po mahusay kayong tumugtog ng trumpeta, huwag na kayong magnais na sumama sa trumpeta, sa 7 trumpeta. O sa 7 mangkok. Kahit na po magaling kayong humigop ng noodle, huwag na kayong magnais pang sumama sa 7 mangkok. Maski po sa restoration period, huwag na. Sapagkat ang ibig sabihin nun, mga matitigas ang ulo natin kapag nakasama po tayo dyan.
Ibig din sabihin, hindi tayo nakasama sa rapture. Kaya tayo napunta riyan. Sa halip, ang naisin ay makasama tayo sa isasagawang rapture ng Panginoon. O kaya'y ang mamatay tayong nasa pananampalataya at paglilingkod sa Kanya bago pa man mag-rapture. Dahil po, kung yun mangyari sa atin, yung tayo ay makasama sa rapture, hello church, are you still listening church? Kung mangyari po, kung yun po mangyari sa atin, yung tayo po ay makasama sa rapture, kung tayo po ay makasama sa rapture, ano ibig sabihin nun? Ha? Ibig pong sabihin niya, nakatitiyak tayo na makakasama tayo ng Panginoon sa 1,000 years, millennium, upang makibahagi sa pamamahala ng Panginoon sa daigdig. Makikibahagi po tayo sa pamamahala ng Panginoon. Mga sikat tayo sa panahon yan. Okay? Igit sa lahat, makakasama tayo sa lugar na inilaan niya para sa atin. Saan yun? Sa buhay na walang hanggan, sa kanyang piling. Mga minamahal, bawasan na po natin ang mga bagay na walang masyadong halaga sa Panginoon. Bawasan na po ang gala. I hate to say this, mga kapatid. Bawasan ang mga pag-uukol ng panahon sa mga walang kakwenta-kwentang kaaliwan. Hindi ko po kayo pinagbabawalan na huwag mag-aliw. Hindi po. Ang gusto ko lamang po sabihin, kung tayo man ay umalis at magpunta o namasyal kung saan, sikaping makabalik kinaliguan para patuloy na makapaglingkod at makapakinig ng salita ng Diyos. Mga kapatid, kapag ganyan po tayo, na nagsisikap, ibig po sabihin niyan, hindi tayo ignorante sa mga darating na panahon. I love you, church. Alam ko may mga nasaktan ako sa inyo, pero mahal ko po kayo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pagpapala ng ating Panginoon ay patuloy nating madama.